Nagkakamali ka, Valeria. Dahil si Rosalinda ay hindi anak ni Soledad. Hindi rin akin. Gusto mo pa rin siyang protektahan? Hindi siya ang anak ko, kundi si Fedra. Si Rosalinda ang totoo mong anak. Hindi ba tama ako, Berta? Pero si Fedra... Ipinanganak si Rosalinda 20 taon na ang nakalipas. Mas matanda si Fedra sa kanya. Isa pa, hindi ito tinanggi ni Soledad Romero. Inamin niya sa harapan namin ang anak ko na ang totoong anak niya ay walang iba kundi si Rosalinda. Nakabalik ka na, Lucy. Pumunta akong tindahan, baka nakita ni na Becky o Lolo Florentino si Rosalinda. Pero hindi nila nakita. Ay, Diyos ko. Totoo bang sinabi ni Lucy? Nabigla na lang nawala si Rosalinda at ang bata. Ay, ano ba yan? Imposible naman. Lucy, natawagan mo na ba ang pamilya ni Fernando Jose? Opo, Papa. Wala daw silang alam at wala rin daw dun si Fernando Jose. Kinausap ako ni Senyora Valeria at nagalit siya. Wag na raw natin sila ulit guguluhin. Ay, Diyos ko. Malapit nang gumabi. Saan kaya posibleng pumunta si Rosalinda at ang bata? Hindi pwedeng wala tayong gawin. Magsumbong tayo sa mga pulis. Meron na akong naisip na plano. Yan, nalagay tuloy ako sa alanganin. Kasalanan ko to dahil ang daldal ko. Kasalanan ko itong lahat. Kasalanan ko. Lagi ko nalang sinisira ang kaligayahan ng mga mahal ko. Una si Soledad. Tapos ngayon si Fernando Jose at si Rosalinda. At ang aking anak. Akalain mo yun. Anak ko siya. Kaya pala magaan ang loob ko sa kanya kasi siya ang tunay kong anak. Si Rosalinda pala. Huwag ka nang umiyak, mahal ko. Ito pala ang kinatatakutan ni Soledad. Pero ako, gusto ko pa silang makasal. Paano ko pahaharapin ngayon si Soledad, Berta? Pakiusap, Alfredo. Huminahon ka ngayon, muna. iba na ang pinapanigan ni Fernando Jose at ni Rosalinda at may nadamay pang inosenteng bata. Kailan ba matatapos ang pagdurusang ito na ako mismo ang nagsimula 20 taon nang nakararaan? Kailan matatapos? Senyora, hinahanap niya po kayo. Anong ginagawa mo sa pamamahay ko? Pinapasok po nila siya kasi ang sabi niya siya raw ang papa ni Rosalinda. Makakaalis ka na. At bakit ka naman nagpunta rito? Gusto ko malaman kung nasan si Rosalinda at ang bata. Sinabi ko na sa telepono na hindi ko alam kung nasan sila. At huwag niyo na akong guguluhin. Senyor, nag-aalala kami kay Rosalinda. Ilang oras na namin siyang hinahanap. Pero hanggang ngayon hindi pa rin namin alam kung saan ba siya nagpunta. Baka may nangyari ng masama sa kanya. Aba, hindi ko na problema yan, di ba? Kapapanganak lang ni Rosalinda, mahina pa siya. Dala-dala pa niya ang anak niya. Uulitin ko, wala akong pakialam sa kanya. Wala akong paki kung ano man ang mangyari sa babaeng yon. Bahala siya kung mapahamak siya. Senyora, wala ka talagang konsensya. Lilinawin ko ulit na kung ano mang relasyon ang namagitan sa mga pamilya natin, tapos na ngayon yon. At para sa kaalaman mo, alam na ng anak mo ang buong katotohanan. Alam na ni Rosalinda ang lahat ng tungkol sa tunay niyang pagkatao. Nabunyag na ang lihim niyo sa kanya, kaya umalis ka na ngayon din. O ipakakaladkad kita sa mga gwardya ko na nagbabantay sa labas ng bahay. Hindi na kailangan. Aalis na ako dito dahil hindi ko kayang matagalan dito sa pamamahay mo. Huwag ninyong papapasukin ang lalaki na yon dito sa bahay. Kahit sabihin pa niyang kamag-anak siya ng asawa ng anak ko, kapag pinapasok niyo pa siya, talagang sisisantihin ko kayo! Ay, ako ang nalagay sa alanganin. Hinayaan kong malaman ni Senyor ang katotohanan. Hindi ko naisip na itong si Alfredo. Nagkaroon pala ng anak sa babaeng yun. Buwisit kang bata ka. May kaunayan ka rin kay Alfredo at kay Soledad Romero. Saan naman kaya posibleng pumunta si Rosalinda kasama ang anak niya? Aba, malay natin, Florentino. Sana may balita si Papa tungkol kay Rosalinda. Baka magkasakit pa ang anak niya. Isang araw pa lang ipinanganak ang kawawang bata. Narayan na rin sa wakas si Javier. Ay, Papa, anong balita? alaman mo ba kung nasan si Rosalinda? Hindi.
Pasensya na. Pero nakausap mo si Valeria. Ang sabi niya, wala raw siyang alam. Tayo na lang ang maghanap kesa nandito lang tayo. Si Florentino at ako, pati na ikaw, tayong tatlo na lang ang maghanap kina Rosalinda at sa anak niya. Rosalinda? Anak! Sige, pasok. Saan ko ilalagay itong bulaklak? Kahit dalawa lang tayo. Huwag kang umarte na para malapit tayo. Ayoko marinig ka ni Alfredo o ng sino man sa bahay na ito at baka makahalata pa sila. Sige po. Masusunod po, senyora. Ilagay mo na yan sa mesa. Sabi sa akin ni Berta, ilang buwan ka pa lang dito. Pero napakasipag mo raw. Gusto ko lang pong gawin ang lahat ng makakaya ko sa trabaho. Yan, gusto ko ang ganyan. Ipapaalam ko pala sa inyo na sa linggo po... Pakiusap, Abril. Hindi mo na kailangang ipaalam yan sa akin. Day off mo yon, kaya gawin mo lang kung ano ang gusto mo. Pwede na po ba akong umalis? Nakakairita siya. Ibalik niyo sa akin ang anak ko! Parang naging halimaw si Rosalinda. Sumisigaw, nagwawala. Hindi maganda tong ginagawa mo. Ewan ko kung naisip mo na pero isa itong krimen. Hindi nararapat para sa bata na makasama sa bahay ang tulad niyang dating bilanggo at isang mamamatay tao. Kung itutuloy niyo ang pagkupkup sa batang ito, senyora, kailangan niyo na siyang ilipat sa sarili niyang kwarto at maghanap ng mag-aalaga sa kanya. Hindi na babalik si Fernando Jose sa babaeng yun. Hindi na ako babalik kay Mama. Nagdusa si Valeria mula nang iwan mo siya, Fernando Jose. Pero mahal ka niya. Mahal na mahal ka niya. Ano nang binabalak mong gawin? Makikipag-divorce ako kay Rosalinda. Rosalinda